5.9 True FM, dito tayo sa totoo. Kapatid, nako ados na. Ano na? Kumusta? Kumusta po ha? 12:08, yan na po ang ating tamang oras at welcome na nga sa ating programang H2H Heart to Heart with yours truly, Kuya Poy. Opo, para sa lahat ng mga nabibigla, sa lahat ng mga medyo nalilito pa, dahil, ados na pala, buwan ng Enero. January 2 na pala. Bakit? Tulog ka maghapon kahapon? Bakit? Medyo naparami ba ang shinyat kahapon? Magandang simula ng taon yan. Ayun lang, at syempre, okay lang naman kung wala mga gagawin o kaya pwedeng ipagpapaliban pa, di ba? Pero merong, ang alam ko ha, meron ng ilang mga eskwelahan na meron ng pasok ngayon. Congrats sa lahat ng mga pumasok. Pero kagabi, naghihintay pa ng mga announcement. Baka naman daw. Kasi Thursday, Friday Iyon lang. Pero kailangan pumasok. Diba? Sa eskwelahan pa lang yan. Dun sa mga opisina. Doon sa mga kahapon pa lang, hindi pa natatapos ng January 1. Nangungulit na ang mga kliyente. Open kayo tomorrow? Kasi kailangan ko yung Ganyan. Ayan na. At syempre, sa lahat nga po ng mga pipirma na naman ng mga cheque, diba? Practice-practicein na 2025 ang inyong mga ilalagay sa mga transaction ninyo, ha? Sa mga date ninyo, 2025 na nga po. Pagkalakas-lakas mo magsisigaw nung New Year, tapos ngayon, mag-i-issue ka ng mga dokumento, 2024 pa rin. Ano to? Sigaw na sigaw celebrate na celebrate, nakakalimutan. Ayun lang. Kaya naman, mga kapatid, let's go! Salubungin ng isang panibagong taon nga. Happy New Year pa rin syempre ang bati natin para sa marami na mga nakatutok sa atin online. At syempre, sa mga nakatutok din sa atin on air sa 105.9. Baka maraming mga nakatutok na nga po sa atin. Ano ba? Pabalik na? Papasok na kayo ng Metro Manila ulit? O kaya naman ay pauwi na sa mga probinsyang kalapit ng Metro Manila? Ingat-ingat po sa biyahe, ha? Same preparation at same pag-iingat pa rin ang dapat nating bit-bit sa pagbalik na naman sa ating mga tahanan. Iyon. Yung iba excited na. Yung iba ay kinakabahan na. Dahil ilang araw na iwan yung bahay. Diba? Naku sana wala namang ganito. Sana wala namang ganyan. Sana. Sana. Sige na, i-check na muna ang kapaligiran ng inyong tahanan. Diba? Pag-uwi. Ayan, at syempre, eto na naman nga po tayo sa mga segments, sa mga bahagi ng ating programa. Meron tayong Dear Kuya Poy today. Ang ating Dear Kuya Poy ay inspired ng ating isa sa mga nakausap din dito sa ating programa. Kaya siya lumiham. At syempre, nandito rin ang ating HEART Art segment. Kung saan nga po ay aalamin natin ano ba ang pipiliin ng dalawang mag-uusap? Sila ba ay mananatili sa kanilang relasyon, kaya yan ay magjowa, magkaibigan o magkapamilya? Or hindi, re-reject pa rin talaga? Kung gusto mo magkasuhan tayo, ayoko na. Ganyan. Alamin po natin yan sa HEART. At ang ating love question of the day ay sigurado marami makakarelate sa ganire. Ito na ang ating love question of the day, ha? Alin nga ba ang mas masakit, kapatid? Alin ang mas bad trip? Seen pero no reply? Or not seen pero online naman? Lalo na si crush o si jowa. Yung iba, ha? Kapag seen tapos hindi sumagot ng mga 2 minuto, away ito. Away to, Kuya Poy. Hindi pwede to. Nakita niya na yung message ko. Wala akong pakialam kung nagmamaneho siya. Wala akong pakialam kung nagkakamay siyang kumain.
kailangan sinagot niya ako mag-explain in essay form. Yung mga ganyan, di ba? Oo. Alin nga bang mas masakit, kapatid? Oo, seen pero no reply, or not seen pero online naman sa chat ang iyong jowa o si crush. Demanding Yung totoo lang, sige na, sagutin nyo na nga po yan. Pwede na nga po kayo mag-share ng ating live streaming sa FB. Sige na, pakishare naman, kapatid. Dapat yan na rin po ang inyong ang inyong maging practice ngayong pagpasok ng taon na 2025 na ang lahat ng mga programa natin dito. Ba't sasabihin ko problema? Ayan, ang lahat ng mga programa natin dito sa True FM ay nakashare agad. Ganyan, para hindi lang ikaw ang nag-e-enjoy, hindi lang ikaw ang na-educate, hindi lamang ikaw ang na-entertain, kundi ang iyong kapamilya, ang iyong kabarkada, ang iyong friend, at yung friend ni friend of a 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 friend, the crush mo. Ganon. Ganoon, di ba? Sa iba't ibang mga programa po natin yan, mula alas 4 ng umaga hanggang alas 11:30 ng gabi. I-share niyo po ng i-share yan. Make it a habit, mga kapatid, ha? Kasi Bernardo, ayan, happy New Year sa buong pamilya. Sa Dizon family, ayan, sina Michelle Bernardo rin. Ayan, thank you. Si Mark Emiel Makailing nga. Ay, okay, sumagot na si Amiel sa ating LQ. Pero ito, ano kaya mga isasagot naman natin sa mga tanong nila dahil nag-uumpisa ang taon? Abay, mukhang meron silang baon-baon na hindi pagkakaunawaan. Kaya naman puntahan na nga po natin, tunguhin na natin ang bahagi ng ating programa na kung tawagin natin ay HEART. Papipiliin nga po natin pagkatapos ng ating pag-uusap kung letter H ba, half and half ang kanilang desisyon, 50-50, ganyan, o kaya naman i-evaluate muna, sige, pakiramdaman muna natin na maigi, o kaya naman yung letter A na, sige na, okay na, wala na tayong naging problema, approve na for letter A, at letter R, no, reject na talaga, ayoko na yeah. Ganon, R. Galit na parang aso, no? Ayan, at syempre, letter T naman ay for try again. Okay? Kaya naman, halika na at pakinggan natin ang mga sasabihin. Dahil alam nyo ba na isang taon na mag-roommate pero hanggang ngayon ay hindi pa rin daw magkasundo. Itong sina Belinda at si Joselle. Pero sina Joselle at Belinda nga raw po ay friends naman talaga. Dati pa. Dahil dati na sila magkaklase na nasa college pa sila. Pero ayon kay Joselle, meron daw kasing pinaniniwalaan, na pamahiin. Masyado mapamahiin pagdating sa mga pwesto ng gamit sa kanilang inuupahang apartment. Okay? Ayan, samantalang si Belinda naman, naiinis kay roommate na /friend/classmate na si Joselle dahil hindi naman daw kasi nakadepende kung malas o swerte nga ba yung posisyon ng kanilang mga gamit doon sa kanilang tinitigilan. Basta ikaw ay masipag sa buhay. Yun ang paniniwala niya naman. Practical naman itong si Belinda. Kaya naman kausapin nga po natin itong si Joselle at si Belinda. Unahin na muna natin si Belinda ng Taguig, 27 years old. Belinda, Happy New Year! Happy New Year po. May ihina pa ba yung sagot mo? Gusto mo magbulungan na lang tayo? Ay, hindi pa, kuya. Yan, okay. Nalakasan na ni Belinda yung boses. Kumusta naman ang pag-celebrate ng New Year bago tayo magkwentuhan? Okay naman po. Umuwi po ako sa amin para mag-celebrate ng bagong taon. Sige. Yang tinitigilan ninyo. Ayan na, punta na tayo dyan sa issue ninyo ng iyong friend/roommate na si Joselle. Sino ba ang nauna dyan sa lugar na tinitigilan nyo ngayon? Kaming dalawa po. Napag-usapan po namin ng lumipat dun sa apartment. Hindi, ibig sabihin ko, sabay na sabay ba? O ikaw ang nag-invite sa kanya? At itong apartment ba to? Ito ba yung
ano, parang studio type o yung talagang parang apartment talaga? 2 bedrooms po. Oh, okay. Magkahiwalay kayo. Aba, malaki-laki Opo, yan, ha? magkaiba. May sariling sala na. May sariling, di ba? Ganyan. Opo. Okay. Sige, sino nga ulit ang nauna dyan sa lugar na yan? Ikaw ba o si Josel? Ako po yung nag-invite sa kanya since naghanap po ako ng apartment na malapit sa work ko. Para, para makatipid at dahil kakalug-kalug ka naman kung two bedroom apartment yung ano? Tama ba? Ano po kasi, malayo po kasi yung bahay ko dati sa work. Kaya lumipat po ako ng dati. Yan. Okay. Sige, ang sabi mo, Belinda, ikaw yung practical lang sa mga ayos ng gamit, di ba? Basta masipag ang tao, magiging maunlad yan eh. O, ano ang reklamo mo dito kay Josel at kailan pa siya? One year na kayo magkasama, kailan siya medyo naging aggressive na napapakialaman yung mga ayos-ayos ng gamit ninyo? Nitong December lang po yung mapilit po talaga siya na mag-ayos po kami ng apartment. Dahil sa para daw swerte yung pasok ng bagong taon. Okay. Bakit? Ano ba nangyari nung 2024? I mean, sa career ni Josel, siguro naman nagkakakwentuhan kayo, di ba? No, may mga naikikwento ba siya na parang nega ng dating sa akin ng 2024? Ang bigat? Mag-ayos nga tayo? Maayos naman po, pero mas gusto niya po ato na maiba naman. More blessings yung sinasabi niya. Oo, pero hindi naman siya talaga ganyan dati. Opo, hindi naman po. O sige. Recently, paniwala sa mga pamahiin, feng shui, ganun. O sige, wala namang masama kung maniniwala tayo at susunod sa ganun. Ano? Ang masama lang, dahil sa nangyayari sa inyo, hindi na kayo nagkakaintindihan. Oo, at magkasama kayo dyan sa isang lugar. Dahil nasa kabilang linya naman natin si Josel, si Josel na nga rin ang tanungin. Josel, magandang tanghali sa iyo. Happy New Year! Hello po, Happy New Year po. Oo, nandyan ba kayo? Andyan ka ba sa apartment ngayon? Umuwi rin po ako sa province. Okay. Yung pag-uwi mo ba ay kusang loob na walang halong tampo dahil sa nagkakatampuhan nga kayo ng roommate mo at friend na si Belinda? O hindi naman? Talaga nakaschedule ang pag-uwi? Hindi naman po. Talagang umuwi lang. Hindi naman. Okay. Kanina, tinanong ko yung roommate mo na si Belinda na kung ganyan ka ba talaga, mapaniwalain ka doon sa mga, ano ba yung mga example? Example lang natin, mga feng shui, mga kailangan, alam mo yung mapamahiin na tao. Ganyan ka ba talaga, Josel? Medyo po, pero ayun, medyo lang po. Oo, medyo. So, pero i-try ngayong taon. Dahil, alam mo, tinatanong ko si Belinda, baka naman may naikikwento sa si Josel na nabibigatan siya sa pasok ng mga swerte ngayong taon. Kaya, alam mo yun, susubok. Ganyan tayo di ba? Kapag lahat ay gagawin. Pati na rin ang mga pwesto ng mga bagay sa loob ng bahay. Maitanong ko na nga rin, sa inyong dalawa. Ikaw ba, Josel, may jowa? Wala po. Wala. Si Belinda ba may jowa? Wala rin po. Wala rin. Gusto mo ba magka-jowa, Josel? Hindi po. Hindi pa? Okay, pero yung pag-aayos mo sa bahay na gusto, wala namang kinalaman yun sa pagkakaroon ng love life. Uwe, totoo? Wala. Para saan yun? Bakit aggressive ka raw? Sabi ni Belinda na ayusin natin tong bahay para pumasok ang swerte. Syempre swerte rin yung may love life. Alam mo na, pagka-inspired ka, ganun. Sa lang po? Sa career, ganun lang po. Yung gusto ko din sa buhay. Sa career. Ayun. Alam mo na, sa kabilang linya lang naman natin si Belinda. Belinda! Yes po. Belinda. Nandito na si Josel. Baka gusto nyo ng pag-usapan. Ano ba nangyari? Sino ba nasunod bago nyo iwanan muna yung apartment?
Yan na sunod, yung pag-aayos ba? O hindi, hayaan mo na muna yan dyan. Next year na natin pag-usapan yan. No. Ano ba nangyari dyan? Belinda and Josel, mag-usap kayo. Bale, ang huling na pag-usapan po namin, hayaan na po muna kasi ayun nga po, pagod po ako galing work. Tapos, hindi ko na po maharap na mag-asikaso pa, mag-itlin pa sa patin. Ayun po. Yun. Sabi mo pagod ka kung maglilinis lang naman, ilang mga gamit. Marami na kayong mga gamit ba sa loob ng bahay? Medyo po, kasi nag-online selling din po si Josel. Okay, so marami talaga mga ano na rin dyan, gamit. Pero sabi mo, pagod ka. Sabi ko nga, maglilinis lang naman. Ibig sabihin, matrabaho yung nire-request din ni Josel na pag-aayos. Tama ba? Opo, kasi magre-rearrange po ng mga gamit. Oo. Ay, ano ba yan? May second floor? Wala naman, lang po, isang floor lang po. Isang floor lang naman. Okay. Sige. Josel. Si Belinda, nasa kabilang linya. Anong gusto mong sabihin? Tuloy ba ang pag-aayos? Sis? Ako naman po, kung hindi rin kaya ng time niya, kaya rin naman din po mag-compromise. Hindi ko naman din yung friendship namin dahil lang sa mga ganitong paniniwala. Yun. Kung kaya ko naman din na kahit ako lang din mag-take minsan. Yan. Mag-ayos na gusto kong ayos. Oo. Pero okay lang ba kay Josel? Kay Belinda? Belinda, okay lang ba sa'yo kung si Josel na lang daw mag-aayos? Yung tingin niya yung magiging swerte o maalwan ng pasok ng ng 2025 para sa bahay ninyo. Okay lang ba sa'yo? Ayos lang naman po sa akin, Kuya Poy. Pero, kasi yaan siya. Sorry, medyo napuputol ka, Belinda. Pakiulit? Pero ano? Pero parang anong klase namang kaibigan ako kung hayaan ko lang siya mag-isa, magbuhat-buhat, maglipat ng mga gamit. Okay. Sige, ganito ang gawin natin, Ayan, since ito na nga ang pagkakataon para kayo ay mag-usap. Josel, ano ba kasi yung mga gusto mong Ano yung gusto mong mga ilipat? Parang ang dami mong mga ililipat, mga bubuhating gamit, ano ba yung... Hindi, si Belinda siguro ang mas makakasagot nito. Belinda, ano ba yung mga kailangang ilipat ni Josel na syempre, kahit ilipat niya, bigat, kahit hindi siya magpatulong, di ba? Ikaw naman makukonsent siya. Sige nga, Belinda, ano bang gustong arrangement ni Josel? Meron po kasi siya nitong malaking cabinet at parang sampayan sa salas namin kasi like selling din. Aha. So, po yun? Trabaho po yan. So, mabigat. So, mabigat. Hindi mo naman matitiis, pero okay lang sa'yo kung ayusin. Okay lang po. Okay lang. Sige, nandito na. Alam mo, mag-usap na nga kayong dalawa. Josel, Belinda, Josel. Total, ikaw pala yung may gustong ano ba to? Naka-feng shui, ano ba yung arrangement na gusto mo? Feng shui inspired? O advised, ganyan? Oo, parang ganun po. Ayan. Yung setup. Ano ba yan? May nabasa ka o may pinapunta ka sa bahay ninyo? O baka may nakainuman ka lang, ha? Na... ganito ang maganda, ang swerte, ganyan. Hindi naman pala talaga expert. Saan mo ba nakuha yan? Nabasa ko lang po. Tsaka advice din po ng tita ko. Yun. Pero alam mo naman kung saan nakaharap ang pintuan ng inyong mumunting apartment nitong si Belinda. Di ba ginagamitan pa ng yan eh? Ginagamitan pa ng kompas. Di ba? Yes po. May mga ganun. Inaral mo rin yun? Medyo lang po. Okay. Sige, nandito na si Belinda, ang iyong roommate/friend mula nung college pa. Sabihin mo na, ano ang pwede ninyong gawin? Pwede ka naman sumagot ha, Belinda. Go ahead, Josel.
So, siguro, pag-usapan na lang natin pagbalik natin sa first week. Pero mas okay yung usapan natin. Mas maliwanag, kumbaga. Tsaka mas na-explain ko din kung ano yung gusto ko. Tsaka yung kung gusto mo din ba yung gusto ko. Belinda? Ayun. Sorry kasi akala ko that time, pinipilit mo talaga na make ako para ayusin yung apartment natin. Yung dating kasi sa akin nun, parang ma-stress ako kasi pahirapan ko yung sarili ko na hindi mo ako maunawaan na hindi ko nga kaya na linisin bago matapos yung taon. Kasi alam mo naman may plans tayo na umuwi dito ng bahay, diba? So, ngayon ko lang din natin, willing ka pala mag-compromise. So, ayun, pag-usapan na lang natin balik na ako. Nagkasalitaan ba kayo ng hindi maganda noon? Hindi naman po kami ganun. Lang po. Silent treatment. Opo. Medyo. Nagkataasan ng kilay. Ha? Hindi naman. May mga nasirang gamit dahil pasimpleng nagdabog. Ay, hindi naman. Wala naman. Wala naman. Mga hindi lang po sa pagluto ng pagkain. Ano no? Mga hindi lang pagsabay sa pagluto ng pagkain. Sa pagluluto, pwede naman kasi mag-isa yun. Sa pagkain. Pagkakakain na kayo, doon kayo magsabay. Sa pagluluto, huwag kayo magsabay. Tapos isa lang naman yung salangan. Pang isang tao lang. Okay. Pang isang tao lang yung piniprepare pagkakakain. Parang, di may ganun nga, may sa silent treatment. Bala ka dyan. Kakain na ako, pinaparinig yung kubyerto sa na nandyan. Pero wala mo ng invitation. Halika na, kain na rito, friend. Wala, no? Wala. May nagkatampuhan din naman talaga. Pero alam nyo naman na nangyayari talaga yan kapag nag-share tayo sa isang lugar. Kailangan meron tayong mutual respect, di ba, sa isa't isa. For as long as, Giselle, yung pag-aayos na gusto mo rin naman na subukan, sabi mo nga ay hindi ka naman yung mahigpit na naniniwala. Bakit lang hindi lang subukan? Baka nga pumasok ang swerte for this year sa ganitong klase ng arrangement. Basta of course, 50-50 ang hatian, di ba? Ang pagbabayad nyo dyan ay hati kayo, tama? Belinda and Giselle, ibig sabihin, hati rin kayo sa responsibilidad at hati rin naman kayo doon sa mga pag-aayos. At syempre, hindi nga pwede. Kaya nga sabi ni Belinda na pressure naman ako. Of course, ka-share siya doon sa responsibility na panatilihing maayos yung bahay. Pero wag naman din sana darating sa punto na yung ayos na gusto natin ay magiging pabor sa atin, pero kawawa naman yung ka-share natin. Baka wala namang madaanan si Belinda papasok sa kwarto niya. Wag naman naabot sa ganung punto, ha? Giselle. Opo. Oo. Baka naman alam mo na, yung mga arrangement na teka lang naman. Baka paglabas ng CR ninyo, meron lamesa doon na kung dudukwangan mo pa. Disgrasya ang abot nun. Hindi ko lang alam kung swerte pa yun. Okay? Di ba? Ganun lang yun. Bigayan. 50-50 ng responsibility at syempre 50-50 rin na bigayan sa inyong maliit na lugar na inuupahan para hindi mag 50-50 ang inyong friendship. Okay? Ayan, para hindi maghingalo naman. Ano na ang inyong HEART decision, Belinda and Giselle? H? Sino yung sumagot? Belinda po. Si Belinda. So, half and half. Kasi nga, sabi ni Giselle, pag-usapan pa natin ito, ha? Pag-uwi. Dahil magkalayo kayo ngayon. Nasaan ka ba ngayon, Giselle? Giselle? Sa Bulacan po. Bulacan. Tapos si Belinda? Laguna po ako. North and South. Okay. Giselle, ano ang ipapasalubong mo kay Belinda pag-uwi? Chicharon po. Yan, chicharon. Okay. Belinda, anong papasalubong kay Giselle pag-uwi?
Buko pie po. Ay, buko pie. Ang sweet naman itong mag-friends na ito. O, sige. O, dyan na. Umpisa na natin ha sa mga ganyan. At habang kayo ay kumakain ng inyong padala sa isa't isa, ay pag-usapan na, friend. Ano ba ang pwede nating ayos? At ano naman din yung hindi na o hindi naman din kaya sa ating pwesto. Okay? Okay po. Iyon. Maraming salamat sa inyo, Belinda and Josel. Alin na masakit? Alin? Alin na masakit? Yung seen pero no reply? O not seen pero online naman sa chat si crush or si jowa? Alin? Alin masakit? Ang sakit na daliri ko. Naputokan ako eh. Iyon lang. Mas masakit naman talaga yan. Pero kapatid, ano nga ba talaga ang masakit? Yung seen pero no reply o not seen pero online naman? Kaya hindi sumasagot yun. Siguro may iba na siyang kachat. Siguro may... Kinantahan na lang eh, ano? Kaya pero eto na nga po ang inyong mga kasagutan. Oo, sandali lang. Hanapin natin yan, ha? Yan. Dami na naman mga sumagot. Sabi ni Bea Rodriguez. Ay, mamaya na lang to. Oo. Sabi ni Bea, yung online pero hindi nagre-reply like... never mention his name. Ayan, never mention his name na lang. Okay. Diba? Ayan, si Gil Enriquez, sabi niya, restricted siya sa akin kapag ka ganun. Kapag ka ganun ang gagawin niya. Ayun lang, ibig sabihin, hindi kanya pwede ma-stalk, hindi niya makikita yung ano. Di ba ganun, pagka restricted, di mo makikita yung mga updates, ganyan. Si Rodney Ababaw, sabi niya, yung seen pero online, tawag doon, silent treatment. Kaya kung may pagkakamali ka, alam na this. Alam nyo, tama rin yan, ano? Oo. Nasaan ka ngayon? Tapos na-scene lang, tapos walang kasagot-sagot. Alam mo na, may ginawa ang kasalanan. Alamin, sino ba mga kasama mo kahapon? Yung tropa mo. Diba sa kanila? Diba doon ang Happy New Year mo? Doon ka na lang sa kanila. Di mo kailangan sa buhay mo. Ganyan. Ayan si si Annie Modelo, sabi niya, nako, parehas yan. Kaya ang solusyon, move on. Ay, ibang klase rin si Annie. Walang break, ha? Hindi ako makikipag-break, pero mag-move on na ako. On to the next. Ganun ba yun? Ang bilis naman ng mga pangyayari. Ayan, sabi ni Michelle Bernardo, yung seen pero online, yun yung mas masakit eh. Kasi ibig sabihin lang nun, hindi na siya interesado sa'yo or maybe busy siya sa iba. Di ba sabi ko nga kanina, kumakain nga, nagkakamay, papaano makaka-chat? Kung makapagpa-express, sige, sabihin mo, ba't hindi ka nag-reply kanina? Kumakain ako, nagkakamay ako, ang sarap nung tinapa. Diba? Sinasaw-saw ko pa sa kamatis tsaka sa patis. Na merong luya na maliliit. Diba? Tapos gusto mo, sasagutin agad kita. Ganyan ha. Sabi ni Giselle Bangkuyo, naku, parehas na masakit yan. Yung seen pero no reply at yung hindi nga seen pero online naman. Kaya sabi ni Ellen Herona, naku, mas masakit po yung seen pero no reply. Ang sakit kaya nun, yung nababasa niya na pero hindi ka naman pinapansin. Para kang nahulog mula sa 9,999th floor tapos bumagsak ka sa matigas na kalsada tapos nasa gas. Grabe naman, sobrang sakit naman yan. Ganyan pala si Ellen Herona, masyadong emosyonal ha. Ayan. Nasaan pa yung iba rito? Si Cherry May Chavez. Ayan, kala ko si Ma'am Cherry Bailen eh. Ang sumagot eh. Sabi ni Cherry May Chavez, naku, mas masakit yung seen pero no reply. Mas masakit yan dahil nagpaparamdam ito ng nakikita niya nga yung message pero mas pinili niyang hindi sumagot, hindi interesado sa iyon at wala kang halaga sa kanya. Ganun lang yung... wala na. Tapos na usapan. Para kay Cherry Chavez. Ayan. Pero, naku, para nga po sa inyo mga kasagutan,
O alin nga ba ang masakit? Yung seen pero no reply or not seen pero online naman. Totoo na parehong masakit yan. Pero, 'di ba, alam nyo naman, kaya nga ho tayo, merong gadget na katulad ng cellphone, 'di ba, para makapag-message sa mga pagkakataon na hindi natin kasama yung tao, 'di ba? Magbibigay din tayo ng espasyo dahil baka yung mga pagkakataon na hindi nga natin kasama yung tao, lalo't kung nasa trabaho, lalo't kung nasa eskwelahan, lalo't may ginagawa. 'Di ba? Halimbawa, mekaniko. Anong gusto mo naman? 'Di ba? Naglalangis-langis, may mga grasa yung kamay. Gusto mo naka-reply agad diyan. 'Di ba? Wag naman ganoon. Bibigyan po natin ng pagkakataon at ng breathing room, 'di ba? Ng espasyo ang isa't isa. Lalo kung karelasyon mo, 'di ba, ng konting oras bago makasagot at mag-explain. O wag naman lagi tayong duda na, ba't hindi ka nag-reply? Ba't hindi mo inaano yung tinatanong ko? Ang tinatanong mo lang naman, kumain ka na ba? Lo, yun lang, pagtatampuhan mo na ng matindi. Sige, 30 minutes mo akong pinaghintay. Hindi dapat ganoon, ano? Dahil nga, sabi ko nga, meron tayong ibang mga kailangang kausapin. Meron tayong iba na kailangang gawin. Kaya nga hindi tayo magkasama. 'Di ba? Lagyan nyo ng leeway. Lagyan nyo ng espasyo yun. Hindi naman siguro sa lahat ng pagkakataon at hindi naman sa lahat ng oras na hindi mo nakikita o hindi mo nahahawakan ang karelasyon mo ay gumagawa na yan ng kalokohan. Kawalan ng tiwala naman kapag kaganyan. At hindi yan magandang trait para sa isang karelasyon na katulad mo. Kaya i-check mo na. Humarap ka sa salamin, kapatid, tingnan mo ang sarili mo. Ganun ba ako sa jowa ko pagka hindi siya nag-reply agad sa chat ko? Nagiging inconsiderate ba ako na baka may kailangan siyang ibang kausaping tao? Baka nga yung ibang kausap niya ay hindi naman ibang tao, kapamilya niya pala. Di ba? Yung tatay niya, yung nanay niya, di ba? O kaya naman, nagpapahinga. Di ba? Na at hindi naman siya nanloloko. But of course, yung habitual na hindi pag-sagot-sagot at alanganin yung mga isinasagot sa'yo, irritable, nako, mararamdaman mo naman yan. Ang inyong instinct na ang gagana dyan, pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Lalong-lalo na, hindi naman ganun kaganda, hindi naman ganun kagwapo yung jowa mo. Pero lumabas na tayo sa itsura. Alam mo naman na behave naman yung jowa mo. 'Di ba? Yun. Baka dudan-duda ka. Ikaw pala ang na alam mo kung nasan kasi. Ikaw pala ang nasa alanganing lugar at nasa alanganing kasama. Kaya pala laging galit. Ay siya, ganun pala yun. Ikaw patuloy mapagdududahan. Dear Kuya Poy, ako po si Larry, 42 years old, mula dito sa Pampanga. Napasulat ako sa inyong programa matapos kong mapakinggan ang kwentong ibinahagi ni Ryan tungkol sa problemang kinakaharap din niya. Actually, Kuya Poy, gaya ni Ryan, ay clinically diagnosed din ako at hirap sa pagkakaroon ng anak kasama ang aking live-in partner. Pero sa tagal namin na ginagawa ito, pakiramdam ko ay malabo na ito talagang mangyari. Bago ko makilala ang aking ka-live-in na si Rosa, ang partner ko ngayon ay isa na pong single mom. Kuya Poy, kaya tsak ako na nasa akin na talaga ang problema kung bakit hindi kami makabuo. Ramdam ko naman na hindi ako pinipressure ng kinakasama ko ngayon dahil nga rin may isang anak na rin naman si Rosa at gaya ng isang ama ay itinuturing ko na ring tunay kong anak, ang anak ni Rosa sa pagkadalaga. Kuya Poy, aaminin ko na tumatanda na rin ako at gaya ng iba ay gusto ko rin na magkaroon ng sariling anak. Kaya nga sa tingin ko, ako naman talaga ang nagbibigay ng pressure para sa aking sarili. Idagdag pa ang mga tanong na nakukuha ko mula sa aking mga kamag-anak kung kailan ko raw ba mabibigyan ng kapatid ang anak ni Rosa. Akala ko magaling ako, Kuya Poy. Alam nyo kasi, sa mga relasyon na napagdaanan ko noon, ang totoo kasi niyan ay hindi ako gumagamit ng proteksyon sa tuwing may nangyayari sa amin. Pero ngayon, para bang sinampal ako ng katotohanan na baka nga siguro nangyayari ito ay dahil pundido o wala lang talaga akong kapasidad na makabuo ng bata. Kung sasabihin nyo naman
na magpa-check up ako para malaman ang katotohanan, ay para bang hindi ako handa sa bagay na yan. Ewan ko, pero para bang wala akong lakas ng loob para gawin ito. Siguro dahil alam ko naman na hindi magiging rason ito para masira o matapos ang relasyon namin ni Rosa. Pero iniisip ko pa rin na baka mas maapektuhan lang ako mismo at baka hindi ko kayang harapin kung anuman ang maging resulta base sa ekspertong doktor na makakausap namin. Hanggang dito na lamang muna ang kwentong ipadadala ko sa inyong programa, Kuya Poy. Umaasa po ako na mabigyang linaw ang aking isipan sa aking kinakaharap ngayon. Maraming salamat at more power pa sa programa ninyong Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Larry. Mga kapatid, iyan po ang liham na ibinahagi sa atin ni Larry. Ayan, tungkol sa kanyang medical condition din na hirap na makabuo ng bata. Kasama ang kanyang live-in partner na si Rosa. Unang-una, hindi ko ipo-point out na meron naman ng anak si Rosa di ba? O may anak naman siya sa pagkadalaga. Sabi mo, nagagampanan mo naman yung hindi yun. Of course, alam naman natin at karapatan ni Larry na magkaroon nga dahil pinili ni Larry itong si Rosa na makasama na at tanggapin niya ang batang yun. Pero alam mo yung sinasabi ng iba na iba pa rin kapag kagaling sa'yo. But of course, wag dapat mag-iiba ang paningin doon sa hindi mo talaga tunay na anak, doon sa anak mo kung sakaling mabibiyayaan ka. Parehas na mga bata yan, parehas nating pinuhunanan ng pagmamahal, dapat hanggang sa dulo ay mahal natin sila. Unang-una, wala naman silang kinalaman sa kung anuman ang history ng kung sino man sa mga magulang. Pero sa kalagayan mo nga, Larry, kumalma ka muna. Pero kailangan mo na talagang ihanda ang sarili mo sooner or later dahil kailangan mong malaman Kailangan malaman at tanggapin ang katotohanan tungkol dyan sa kondisyon mo. Okay? Ang tanong kasi na yung mga katanungan sa isipan natin na ayaw natin hanapan ng kasagutan ay para bang mananatiling pabigat kapag tayo ay umuusad sa buhay. Mas maganda kasi alam mo na yung sagot. Kaya masakit ito, kaya hindi, kaya maganda naman pala ang magiging sagot. May pag-asa. Paano mo malalaman kung ayaw mong pakiharapan yung katotohanan na yon? Kaya ang maipapayo ko sa iyo, Larry, ihanda ang sarili mo, lakasan mo ang loob mo, kasi wag ikaw ang magdesisyon. Hindi ko naman hinihiling na hindi ikaw ang may diferensya. Si Rosa, of course, hindi yan Baka lang meron kayong mga adjustments sa lifestyle ninyo na kailangan ninyong baguhin, makakabuo naman pala talaga. Kaya huwag kang kabahan, ang katotohanan pa rin sa bandang huli ang magpapalaya sa'yo. Well, kung talaga medyo hindi pabor sa'yo, blessed ka na rin dahil wala ka namang binanggit dito na namumroblema ka kay Rosa sa iyong live-in partner at hindi ka rin naman namumroblema doon sa anak niya sa pagkadalaga. Meron ka pa ring pamilya. Huwag ka ma-pressure sa mga taong mga nagtatanong sa bakit hindi ka pa makabuo ng bata. Ang importante rito ay alam mo ang katotohanan, alam mo ang kakayanan mo, ikaw ay merong isang taong espesyal na minamahal ka at ikaw rin naman ay marunong magmahal at sa iyong asawa at magpakatatay, magpakaama sa isang bata na kahit pa nga hindi sa'yo ay binubusog mo ng pag-ibig. Yan naman talaga ang essence ng pamilya. Dear Kuya Poy. At dyan na nga rin po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. At ang ating programa dito na rin po muna matutuldukan ngayong araw lang na ito. Bukas magkarinigan po ulit tayo mga kapatid 12:00 ng tanghali para sa programang H2H Heart to Heart.